nakalimutan kong mag-intro kasi may pinapanood ako kanina na wala sa isip ko, tapos nagugutom na ako. Naalala ko na lang na kailangan ko pala mag-intro nung nasa motor na ako. So kaya nandito tayo sa Kong Cafe sa harap ng hotel. So nag-order lang tayo ng salt coffee and pancake with condiment. Try natin kung mapakita ko yung buong store kasi medyo madaming tao ngayon dito and mga local sila, so baka magalit sila sa akin, pero pakita ko na lang sa inyo yung view. Diba, ang sarap kumain tapos na ganyan yung sobrang peaceful. So kain muna tayo guys, tapos try natin kung mapakita ko sa inyo yung itsura dito, pero nakikita ko naman yun naman ata sa background ko. Ayan, kaya muna po, try natin kung mapakita ko sa inyo yung restaurant. Nasa harap lang po ng Turtle. Tapos ang ganda, kitang-kita mo yung Turtle Lake. So kain muna tayo guys. Hello guys, so ayun nga, nakalimutan natin mag-intro kanina kasi nagugutom na ako, nawala na tuloy sa isip ko. So ayun nga, nandito tayo ngayon sa Kong Cafe building, nasa 3rd floor yung Kong Cafe, and kitang-kita sa harap yung Turtle Lake. So hindi tayo masyado nakapag-film sa loob kasi ang daming locals. So mostly locals talaga yung pumupunta sa branch na to ng Kong Cafe. Tapos nasa harap siya ng Turtle Lake. Lalapitan natin mamaya. And ang ganda ng view, ang relaxing pa sa taas. Tahimik lang. Tapos ang in-order natin kanina is salt coffee and yung croissant. Baget ata yung nabanggit ko kanina. So ayun, ngayon lalakad na tayo papunta sa War Remnants Museum. Let's go, samahan nyo na ako. Okay guys, so ayan yung harap. Dito tayo sa labas. Ayan yung Turtle Lake. Ang hangin dito, isang peaceful lang. Nandun yung Kong Cafe, banda kanina. Circle siya. Tinawag na Turtle Lake si Turtle Lake kasi dati yung president ata or hari, not sure, meron siyang advisor na Chinese, and based daw sa feng shui is si Independence Palace yung head nung dragon. And then sinabihan siya na kung one day daw pwedeng magising si dragon, and yung tail niya is nandun sa pwesto banda ng Turtle Lake. So pag nagising daw yung dragon, pwede niyang masira yung city. So ang ginawa nung hari or nung president, sorry hindi ko sure, lalagay ko na lang dito yung tama. So sabi nga ang ginawa nung hari is naglagay siya ng turtle because may meaning din sa kanila yung turtle kung bakit yun yung nilagay niya, para yun daw yung makakapagpigil kapag nagising na yung dragon and iwag nyo na yung tail niya. So yun yung story ng Turtle Lake, and walang turtle dun. Ang nilagay lang nila dun dati is statue ng turtle, pero ngayon wala na siya, and dati rin siyang water reservoir. Okay guys, so now nandito na tayo sa War Remnants Museum. Feeling ko hindi pwede mag-film sa loob, so
balitaan ko na lang kayo kung ano yung makikita natin sa loob. So ang binayaran ko is 40,000, yun yung admission fee. And then kung gusto niyo ng audio guide, nagkuha kasi ako ng audio guide, 80,000. So 120,000 dong lahat. Ayan. Ito yung mga makikita nyo dito sa labas, yung mga tangke and airplane ng US Force noon ata, at saka ng mga Vietcong. Tapos ito, bell siya na made from a bomb canister. Galing, no? Parang kahapon dun sa sa Cochin Tunnels na ginagamit pa rin nila yung mga bomb shells ng mga US. Jet fighter pala siya. Tingnan natin iba. Ito, US Force. Talagang ano siya. Puro US Air Force yung mga airplanes. Ito, may helicopter. Yan. May machine pa talaga siya sa loob. Galing. Ito ang laki, OMG, yung mga nakikita natin sa movie. Ang laki pala niya sa personal, no? Mali kasi ang nakikita natin yung mga tangke. Ayan, no? Tapos tingnan nyo guys, so meron talagang ano sa loob. Ayan, no? OMG. Kita natin to kay dati. Punta tayo dun sa kabila. Tingnan nyo to guys, sobrang laki. Hindi ko siya agad napansin kanina. Ayan, o. Tingnan nyo kung gano'n kung laki guys. Kasi ito yung tangke. Pasok na tayo guys. Kunin ko yung audio guide kasi makukuha siya dito sa loob. So nakalabas na tayo sa loob. Hindi ko na film lahat kasi yung iba medyo graphic syempre. Hindi naman pwede. Or for respect na rin sa mga victims ng war. So ayun, medyo heavy talaga yung feeling sa loob. Naiiyak pa rin ako. Parang grabe lang talaga yung pinagdaanan nila, no? Ng war.
Hindi ako makaingat sa loob kasi parang walang naaapektuhan sa kanila. Or siguro nagpipigil lang din lahat. So, ayun. Maganda rin na puntahan para aware tayo sa history. Nandito ka na lang naman din. So, yung audio guide actually, hindi ko siya masyadong nagamit. Kasi self-explanatory naman na yung mga images and meron ng mga description. So, since nakakaintindi naman tayo ng English, madali na lang siya. So, kayo kung gusto nyo pa rin para talagang more detailed yung explanation, kukuha ko. Pero, for me, feeling ko, hindi ko talaga siya masyado nagamit. Ayun, o nga pala, kapag kukunin nyo na yung audio guide, magde-deposit kayo for 500,000. Pero makukuha nyo naman siya kapag naibalik nyo na. And, kailangan nung receipt ng audio guide. So, wag nyo itatapon yun kapag nag-claim kayo ng audio guide. So, ayun lang guys. Ngayon, alis na tayo. Magpapa-hairs pa tayo. Dapat bukas yung schedule ko nun, pero pinareschedule ko. Since kaya naman pala now, dahil hindi naman pala kailangan ng sobrang daming hours para libutin si War Remnants Museum. Though late na tayo kasi dapat 11 yung schedule ko doon, pero 11:10 na. Hindi kakalabas lang natin. So visit nyo din guys. Medyo tibayan nyo lang yung loob nyo, lalo dun sa area ng Agent Orange na yung mga victims ng Agent Orange, kasi medyo talagang graphic and sobrang sakit lang sa puso na dapat na nangyari sa kanila yun guys. Relax na magre-relax na tayo para medyo ano na ulit yung pakiramdam natin. Sobra talaga yung ano sa loob. Okay, nandito na tayo. Ayan, sa taas yung pwesto nila. Tara, akit na tayo para makapagpa-hairs ka na. Excited na ako. Ay, ito yung menu para alam nyo. Pause nyo na lang. Ito yung store. Okay guys, so tapos na tayo. Sasapatos na ako ngayon. Grabe, parang sobrang linis na naman buhok ko. Nakaka-relax siya, pero yung pinaka main talagang purpose niya is malinis yung scalp mo. Kasi yung inavail ko is talagang gusto ko talagang malinisan yung hair ko. Sorry, nagsasapatos na din ako. So, i-scrub yung hair mo, i-massage ka, i-blow dry ka, basta. Tapos, sobrang sarap ng mga ginamit nila. Sarap kinain. Ang ganda ng mga ginamit nila kasi organic siya. Sobrang bango. Kita nyo naman, parang umayos naman yung buhok ko, diba? Tsaka, parang ang gaan-gaan. Linis. So, kung gusto nyo rin itong puntahan, ilalagay ko yung link ng yung sa map niya and yung Facebook nila kasi sumasagot talaga sila sa Facebook. Alam ko kailangan talaga ng appointment and sa Facebook ako na ng appointment. So, punta rin kayo dito guys kapag nagawin na kayo sa Ho Chi Minh. Sobrang sarap and affordable lang. Okay, so now guys, natapos na tayo. Pupunta na tayo ng Bentan Market. Magsashopping na tayo kasi isip ko
mag-withdraw pa ako kasi parang kulang yung pera ko. Di ba yung bangko, parang dami ko palang ginastos. So ayun, mag-book na lang tayo ng grab bike and then diretso na tayong Benton Market. So na rin tayo magla-lunch kasi meron ng mga food stall sa loob. Let's go!